Matapos na ipinakilala sa atin ang 14 na prinsipe ng Kakin na lalahok sa Succession War at ang pasilip din sa Nen Beast, ngayon na i-review na natin ang Chapter 350 o ang Episode 11 ng ating Dark Continent series, ay sa wakas malalaman na natin sa kung ano na kaya ang susunod na mangyari matapos ang nakakagulat na pag-request ng 6 na prinsipe na kung saan ay balak nilang kumuha ng magiging bodyguards sa Dark Continent, in which ang pangyayaring yan mga kaibigan ay magpapaudyok tuloy kay Kurapika na gumawa ng isang napakalaking hakbang para makalapit lamang sa kanyang target. Yan at marami pang iba ang ating masasaksiyan mga kaibigan sa videong to. Kaya naman, this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Prince at nagsimula ang eksena sa pagpapaliwanag sa nangyayaring recruitment ng mga prinsipe na ayon dito na ang 6 na prinsipe ay may preference daw sa kanilang i-recruit na para masiguro daw ang kanilang proteksyon ay dapat na ang mag-apply ay mga pro hunters daw at para maka-apply ay kailangan daw ng isang pro hunter na ilagay ang kanilang Hunters Association registration number dahil kung mag-a-appear daw ang kaparehong registration number sa ibang application form ay automatic raw na mai-invalid o madi-disqualified ang hunter na ito. Meaning, isang beses lang na maaaring mag-apply ang isang hunter mga kaibigan. Kaya tanong naman itong isang lalaki na paano naman daw kung itatago ng mag-a-apply ang kanyang identity, in which ay sagot naman ni Kurapika na kung ganun ay hindi raw talaga ito tatanggapin o matatanggap since na ang mission daw na ito ay nagre-require na manatili talaga ang isang bodyguard sa tabi ng prinsipe. Dadag pa niya na mataas daw ang posibilidad na sa 6 daw na prinsipe niya na nag-request nandyan din daw ang kanyang target na si Cherednik. Kaya ang kanya rong gagawin ngayon o ang kanila rong gagawin ay ang pinakamagandang paraan daw o option para makalapit kay Cherednik. Na matapos niyan ay dito na nga ipinakita ang mga kasamahan ni Kurapika na pinapunta niya sa kanilang gagawing misyon na pag-infiltrate sa mga bodyguards ng prinsipe. At ang kanyang pinapunta mga kaibigan ay sina Melody na isa sa bodyguards ng Nostrad family, ang kanyang guro noon na nagturo sa kanya noon ng Nen na si Izunavi, si Hanzo naman na batchmate ni Kurapika sa Hunter's Exam, si Basho na isa ring bodyguard mula sa Nostrad family at si Biscuit Kruger also known as Bisque. Ayon pa rito kay Kurapika na tinawagan at pinapunta niya raw ang 5 para bigyan ng misyon na i-infiltrate ang bodyguards ng mga prinsipe o maging bodyguard mismo ng prinsipe, in which nagsalita naman si Izunavi na wikang inirequest daw ni Kurapika ang misyon na ito sa kanila. 1 buwan na lang daw ang natitira bago ang ekspedisyon. And what's more ay gusto pa raw ni Kurapika na ang 6 talaga na prinsipe ang magkasabay daw nilang i-infiltrate. Kaya masabi raw niyang may nangyari daw siguro kaya nagawa ito ni Kurapika. Sabi naman ni Hanzo na sa tingin niya na ang target daw ni Kurapika na ang ika-4 na prinsipe ay hindi raw kabilang sa 6 na nag-request ngayon ng recruitment. Kasi si Cherednik at ang first prince daw na si Benjamin ay may iisa lang daw ina. In other words, ang dalawang ito ay ang isa sa mga prinsipe na may pinaka-experience at veterano talaga para sa larong Succession War. Kaya sa tingin niya ay may private military na raw ang mga to. Bagay na nagpa-agree naman kay Basho na sabing mga amateur lang daw ng mga prinsipe ang magre-recruit at magbabayad ng pera. At ang nakikita raw niyang prinsipe na gagawa nito ay ang ika-6 at ang ika-8 rong prinsipe. Nasagot naman ni Melody na kung ganun ay mas madali lang daw para sa kanila ang misyon na ito. Kasi kung magtatagumpay daw sila na pagkatiwalaan sila ng mga prinsipe, then mas malaki raw ang tsansa na makakalapit sila sa iba pang prinsipe. In which ay ayon naman kay Bisque na hindi raw. Dahil kung ang pagre-recruit daw na ito ay related daw sa sinasabing succession contest, then masabi niyang medyo suspicious lang daw ang rason na inilagay ng mga prinsipe sa pagre-recruit nung inilagay nila doon na magre-recruit sila ng mga bodyguards para i-eliminate ang mga posibleng threats na masasalubong nila patungong Dark Continent. Kaya nagsalita naman dito si Kurapika na ang kanya lang daw gustong makuha ay ang impormasyon sa kung papaano siya makalapit sa 4th Prince. Kaya kailangan daw nitong 5 na kanyang hinire na makuha ang impormasyon sa kung papaano siya makalapit kay Cherednik. And the rest ay sila na lang daw ang bahala kung papaano nila ito gagawin. Kaya tanong naman ni Basho, nagaano ba raw kalapit ang gusto ni Kurapika? Nasagot naman ni Kurapika na yung tipong pwede na raw niyang mahawakan ang target. That way ay mas marami raw siyang options na magagamit sa kanyang ability at sa mas epektibo pa raw paraan niya ito magagamit. Pero kung sakali man daw magagawa na niyang ma-shake hands ang ika-4 na prinsipe sa gabi bago para magsisimula ang pag-alis ng Black Whale, then pwede na raw itong 5 na ikansila ang kanilang misyon at hayaan na lang daw siyang mag-isa na sumama sa Black Whale. Nasagot naman ni Bisque na wikang, teka, ang ibig mo bang sabihin sa pagkansila ay ang pagkansila daw sa pagiging bodyguards nila, hindi raw ang pagkansila sa request daw nitong si Kurapika.
Kurapika. Kasi matapos daw nung nag-agree sila sa request ni Kurapika na maging bodyguard ng prinsipe, ay ang contract daw nila kay Kurapika ay nag-take effect na. Meaning ay babayaran daw sila dapat ni Kurapika kahit na sundin man nila ang sinasabi ni Kurapika kanina na ikansila ang kanilang misyon. Kung sakali mang mangyari ang senaryong sinabi ni Kurapika na ma-shake hands daw niya ang ikapat na prinsipe sa gabi bago pa tuluyang aalis ang Black Whale. Natanong naman ni Bisque na sigurado naman daw itong si Kurapika na babayaran talaga sila nito. Nasagot naman ni Kurapika na malamang daw ay babayaran nila sila. Nadagdag pa niya na ang bagay na yan ay napaka-obvious naman daw at hindi na raw dapat pa na ikumpirma pa sa kanya kung may normal lang daw sanang level ng comprehension itong si Bisque. Mga salitang nagpagalit at nagpainis naman kay Bisque na sabing, makinig ka gunggong, hindi kita kilala. Pero ang level daw ng tiwala niya nitong kay Kurapika ay sing layo daw ng kakayahan nitong ihagis itong si Kurapika. Nasagot din naman ni Kurapika na ayaw niya rin daw na makinig sa mga taong nag-overreact daw sa mga bago pa lang nitong nakilala. Na nang masabi ni Kurapika ay naalala naman niya ang sinabi ni Killua sa kanya noon. Kasi si Killua mga kaibigan ang nag-recommend kay Kurapika na i-hire si Bisque. Na ayon naman kay Killua sa flashback na ito, na sa tingin daw niya ay magka-clash daw talaga si Kurapika at Bisque in the future. Kaya bibigyan daw niya ngayon ng tips si Kurapika sa kung paano raw niya mapapahinahon at mapapaswabe ang kanilang interaction ni Bisque. Nadagdag pa ni Killua na ang tip daw na kanyang ibibigay ngayon ay hindi raw niya nagawang ma-apply o magawa-gawa talaga kay Bisque. Kasi medyo cringe at creepy raw itong pakinggan. Pero pwede naman daw itong subukan ni Kurapika kahit na nakakadiri raw itong pakinggan. Kaya naman nang nire-recall ito ni Kurapika mga kaibigan ay dito naman siya huminga ng malalim at nag-ready na sabay sabi sa kanyang isipan na gagawin daw niya ito para sa kapakanan daw ng kanyang mga kaklan at para makuha raw niya muli ang kanyang mga namayapang kasamahan. Kaya naman dito na ginawa ni Kurapika ang tip ni Killua at sinabihan si Bisque na wikang kung di raw dahil kay Killua na ipinakilala raw siya dito kay Bisque ay ang kagaya raw ni Bisque na isang batang babae na napaka-rare, napaka-delicate at elegante ay hindi raw talaga tatanggap sa kanyang request. Kasi mas bagay raw talaga si Bisque na maging prinsesa kaysa sa maging bodyguard. Kaya kung gusto raw ngayon ni Bisque na mag-back out ay ito na raw ang huling tsansa na gawin niya ito. Matapos masabihan ni Kurapika ay dito naman napatahimik si Bisque. Nang maya-maya pa ay bigla siyang nakaramdam ng saya. Habang sa isipan naman ni Kurapika ay wika niya na gagawin daw talaga niya ang lahat kahit ano pa raw yan. Sabay sinabihan na ni Kurapika sila kung handa na ba raw sila. Nasagot naman itong nagbablush at kinikilig na si Bisque na wikang oo, handa na raw siya kahit ano pa raw ang sasabihin ni Kurapika. Inuit siya sagot naman ni Kurapika na kung ganon ay isisend na raw dapat nila ang kanilang data sa mga prinsipe. Kasabay niyan ay habang tinitingnan na ngayon ni Kurapika ang laptop at ang site ng recruitment ay ayon sa kanyang isipan na ang mga kliyente na nag-request ay hindi lang daw mga prinsipe kundi pati na ang mga ina nito na ang mga legal na asawa ng hari. Pero hindi lang daw yan. Pwede rin daw ang mga nag-request ay nasa kasalukuyan daw ngayong complicated na sitwasyon na wala raw silang kakayahan na malaman kung ano ito. Ayon pa kay Kurapika na ang lahat daw ng 6 na nag-request ay pare-pareho lang daw except lang daw sa kaunting pagkakaiba nito sa mga kondisyon at requirements. Pero kahit gaano pa raw kaliit ang pagkakaiba-iba nito ay posible naman daw itong makakapagbigay talaga sa kanya ng clue para mas mapalapit siya sa kanyang target. Kaya kailangan daw niyang piliin ang tamang tao. And it is either nasa mga tao rong ito ang kanyang pipiliin na ang tao rong pinakauna at pinakamabilis na nag-post ng request o di kaya ang tao na ang pinakahuling nag-post. Pwede rin naman daw ang nag-offer ng pinakamalaking compensation sa lahat o ang hindi raw nakipag-compete sa iba na palakihan ng perang ibibigay. O kaya ang taong isa raw na sumuko kaagad matapos makipag-compete sa pataasan o palakihan ng perang ibibigay. At di lang daw yan, posible din daw na ang taong may napakaraming employment conditions na inilagay dito o ang wala talagang kondisyon na inilagay. Pwede rin daw ang taong alam na talaga kung anong hinahanap nito sa isang bodyguard o di kay ang pasekre-sekreto lang. Also, pwede rin daw ang taong hindi na nagre-require pa ng interview sa mga mag-a-apply. At marami pa rong iba. Pero sa lahat daw ng yan, ay ang tao rong tutulong sa kanya na makalapit sa kanyang target ay nasa dalawang klase ng taong ito. Sabay dito na ipinaliwanag ni Kurapika sa kung sino ang dalawang klaseng tao na itinutukoy niya. So ayon dito kay Kurapika na ang kinakailangan daw para sa isang prinsipe ay ang pagkakaroon daw ng abilidad na may pakita ang confidence at maturity nito. At nakita niya raw ito sa dalawang itinutukoy niya na tao o klase ng tao kanina mga kaibigan. Na ang una ay ang prinsipe daw na nagwagi sa competition against sa ibang mga prinsipe sa pag-o-offer ng mas malaking pera. At ito mga kaibigan ay ang prinsipe na may pinakamalaking pera na ini-offer sa bodyguard. So yan ang unang target ni Kurapika. At ang pangalawa naman ay ang prinsipe raw na hindi raw talaga iniba ang ini-offer nitong pera. Ang una raw kasi mga kaibigan na klase ng tao ay masasabi niyang napaka-competitive at gusto rong i-display talaga ang power nito sa pamamagitan
pamamagitan ng pag-o-offer ng pinakamalaking pera sa lahat ng mga prinsipe. Ang pangalawa naman daw ay ang tipo raw na may mataas daw na pananaw sa sarili, may mataas na pride at na may control sa sarili. At nai-imagine niya raw na ito raw ang tipo na nag-e-expect talaga sa mga kalaban nito kung kaya't hindi raw nito iniba ang kanyang ini-offer na pera para sa mga mag-a-apply. At ang prinsipe raw na pinaka nag-match daw sa dalawang klase ng taong yan ay walang iba kundi ang ikasyam raw na prinsipe na si Prince Halkenberg. Kasi sa edad daw na 15 taong gulang pa lamang ay nag-skip na raw ng grades si Prinsipe Halkenberg para umattend sa pinaka-prestigyosong universidad na ang Mutual University na kung saan ay doon din daw siya nag-aaral ng physics at nag-compete sa World's Championship of Archery na kung saan ay nanalo din daw ito ng gold medal. At kahit ikumpara pa raw ito sa iba pa raw mga prinsipe ng Kakin ay di hamak na mas nag-i-stand out daw talaga ang mga achievements ni Halkenberg kumpara sa lahat. Also, hindi rin daw maganda ang relasyon ni Halkenberg sa kanyang ina at sa dalawa pa nitong babaeng kapatid which is si Camila at Tubepa. Na ayon kay Halkenberg ay may kamalasan daw kasing daladala ang kanyang relasyon sa kanyang mga babaeng kapatid at sa kanyang ina. At dadag pa ni Kurapika na sa totoo din daw pati na rin daw sa palasyo ay hindi raw siya nakokontrol ng hari at hindi raw talaga nila nahahandle si Halkenberg. At nung kahit na nung nasa grade school pa raw ito noon nung pina-attend daw nila ito sa boarding school ay nagresulta raw ito sa usap-usapang pina-exile daw itong si Halkenberg o di kaya nagtatago mula sa mga assassins. Also minsan na rin daw nag-post sa Facebooks itong si Halkenberg noon na sabing si Cherednik lang daw ang nag-iisang prinsipe na tanggap siya. At base dyan kahit na nararamdaman daw ni Halkenberg na siya ay hindi tanggap o gusto ng karamihan sa royal family, at least nakahanap pa rin daw ito ng isang taong nakakaintindi sa kanya which is si Cherednik. Kaya masabi niya na kahit malayo si Halkenberg at Cherednik sa isa't isa ay nagko-contact pa rin daw ito sa isa't isa na posibleng magre-reunite daw ang dalawa sa ship o sa loob ng Black Whale mga kaibigan soon. Paliwanag pa ni Kurapika na sa tingin niya na base sa profile ng mga nag-request ng bodyguards ang dalawa daw sa 6 na ito ang 6th prince daw at ang 10th prince sapagkat nakikita niya raw na sila itong nag-request na may nakalagay na kailangan nilang interviewin ang aplikante in person dahil itong dalawa mga kaibigan ay namimili daw ng mga bodyguard based sa itsura nito para ipagmayabang daw sa kanilang social media. Kaya sa tingin niya na ang dalawang prinsipeng to ay hindi raw malapit o walang malakas talagang connection kay Cherednik. Kaya ayon pa kay Kurapika na dapat daw talaga niyang mapili si Prinsipe Halkenberg. Matapos ang napakalalim na pag-iisip-isip na yan ni Kurapika mga kaibigan ay tinawag naman siya dito ni Izanavi at sinabihan na silang dalawa na lang daw ang di pa nakapag-apply sa kanilang 6. Kaya na may bago namili si Kurapika ay ayon sa kanyang isipan na siguro ay kailangan niya raw talagang sundin ang kanyang unang instinct kanina na sa tingin niya ay si Halkenberg ay stricto raw sa sarili nito at sa iba. Kaya marahil ay ito raw talaga si Halkenberg. Sabay dito na pinili ni Kurapika ang kanyang prinsipe at pinindot na ang enter. At ang natirang recruitment post ay inapplyan naman ni Izunami. At take note mga kaibigan, walang pangalan ng prinsipe ang nakalagay dito sa request form. Maya-maya pa'y nakatanggap na si Hanzo ng response at pinapapunta na siya sa Huy Huy Hotel mamayang 7 PM. Si Basyo naman ay nakatanggap rin ng response kaya sa tingin niya ay maaaring may briefing daw na magaganap. Maya-maya pa'y nakatanggap na rin si Kurapika ng invitation na papupuntahin na siya sa ibang hotel naman na pagmamayari rin ng Huiguro family. Kaya naman nang silang lahat na ay nakatanggap na ng response ay dito na sila sinabihan ni Kurapika na wikang kung may mahanap daw silang clue o impormasyon ay dapat daw kagad nila itong ipaalam sa kanya. Pero kung sakali man daw hindi magpapadisclose ng impormasyon ang kanilang kliyente at pipigilan sila nito sa pag-disclose ay sabi ni Kurapika na kailangan daw nilang gamitin ang Q. Ang Q mga kaibigan ay isang uri ng data transfer na kung saan ay sa pamamagitan daw ng pagsasend ng 9-digit code sa isang phone company na pagmamayari ng Hunters Association ay magagawa daw nilang makapag-send at makareceive ng impormasyon gamit ang isang klase ng special software in which ay wala raw makikitang call logs o call history sa software na ito at ang regular daw na wiretapping system ay wala raw kakayahan na ma-detect ang pag-transfer ng data. Matapos yan ay kinagabihan may kita si Kurapika na papunta sa isang lugar na dito ay nakarating na siya sa hotel na kung saan siya inimbitahan. Agara naman siyang pinapasok ng mga bodyguards at sinabihan na naghihintay na raw ang prinsipe sa kanya in which ay sa pagpasok ni Kurapika
pumunta sa loob ay dito siya nagulat ng gusto at hindi nakapagsalita kagad mga kaibigan. Nang may kita na napakalayo sa kanyang expectation ang prinsipeng kanyang nabili na ngayon may kita ang isang babae na nakaupo at ang babaeng ito ay ang asawa pala ng hari na si Oito. Akay-akay ang kanyang sanggol na anak na si Prince Wobble, ang bunso sa mga magkakapatid, ang 14th prince. So ito ang bumungad kay Kurapika dahilan na di siya makapaniwala na wikang ang 14th prince na si Prince Wobble. Dito naman napakilala si Oito at ipinakilala rin niya si Wobble. Napakilala rin dito si Kurapika. Sabay sabi naman ni Oito na parang disappointed daw ngayon ang pagmumukha ni Kurapika. Nasagot naman ni Kurapika na hindi raw, in which ay sagot naman ni Oito na wag daw mabahala itong si Kurapika dahil ang ibig sabihin lang daw nito na si Kurapika raw talaga ang taong hinahanap nila. Natanong naman ni Kurapika na ano ba raw ang ibig sabihin ngayon nitong si Oito. Tugon naman ni Oito na ang taong hinahanap daw kasi nila ay yung tipo raw ng tao na nag-aakalang sila daw ang prinsipeng si Hulkenberg. Based daw sa profile na kanilang ginawa sa website kanina. Na ang tipo raw ng tao na pupunta raw talaga dito para masunod ang objective nito kahit gaano pa raw kaliit ang clues na inilatag sa harapan nito. Mga salitang nagpagulat naman kay Kurapika kasi sinadya lang pala siyang linlangin nitong sina Oito. Napaliwanag pa ni Oito na ang request data daw kasi na kanilang ginawa ay may rules daw na walang prinsipe ang dapat na magbigay ng specificong request o particular na request. At ang kanila lang daw pwedeng baguhin o i-change na information over time ay ang halaga raw ng pera na pwede nilang i-offer. The rest ay yun na raw yun. Pare-parehas na raw sila according sa rules o format na ibinigay sa kanila. Ang rason daw kasi dito ay binabawalan silang magbigay ng specific o masyadong particular na request kasi kung ito raw ang kanilang gagawin ay mas madali lang daw silang ma-infiltrate ng mga taong gustong i-assassinate ang prinsipe. Also, sinadya rin daw ito para na rin na maiwasan na mamili ang mga aplikante sa mas sikat na prinsipe para pantay-pantay lang mga kaibigan. At nadagdag pa niya, napasok daw sa criteria itong si Prinsipe Hulkenberg sa isang prinsipe na may gustong mag-assassinate at sa isang prinsipe na sikat din. At ang bagay na yan ay alam daw mismo ni Hulkenberg kaya yan daw ang rason sa kung bakit hindi raw ito nag-post ng request. Na nang masabi yan ni Oito ay dito naman naintindihan ni Kurapika na yun daw pala ang storya sa likod ng lahat ng ito. Kaya dagdag bang paliwanag ni Oito na ang Prinsipe Hulkenberg ay stricto raw sa sarili nito at sa iba. In which ay hindi pwede na i-apply ni Hulkenberg ang pagiging stricto nito sa rules ng request form. Kasi ang nababago lang mga kaibigan sa request form ay ang pera na kanilang pwedeng i-offer. Hindi raw makapagbigay ng striktong criteria si Hulkenberg. Pero ang tao naman daw nakakakilala talaga kay Hulkenberg at ang nagpapanggap na siya ay kaya rong iset ang offer into zero. Ayon pa kay Oito na gusto raw kasi ni Hulkenberg na baguhin ang gobyerno ng Kakin Empire mula talaga sa roots nito. Na dahil daw sa pag-uugaling yan ay dyan daw nagsimulang dumami ang supporters nito na kung saan ay nakakuha raw siya ng power and authority. Dahil din dyan ay hindi rin daw mahinto-hinto ang napakaraming rumors na balak na i-assassinate si Hulkenberg at ang ilan pa nga sa kanyang mga tagasunod raw ay nagpaplanong gamitin siya upang makabuo ng diktadura o dictatorship. Kaya masabi raw niya na mga tao raw gustong makalapit kay Hulkenberg na di nadadaan pa sa kahit anumang background checking ay mga fake followers o mga assassin daw talaga nito. Gaya na lang nitong nangyaring request form mga kaibigan na hindi na sila nagpa-background checking sa mga aplikante na gustong maging bodyguard. Kaya magandang opportunity raw ito sa mga nagbabalak na i-assassinate si Hulkenberg at sa mga fake followers nito. Kaya nga ay ang ginawa nila ay nagpanggap sila bilang si Hulkenberg o kinopya nila ang characteristics nito mga kaibigan based lamang doon sa rules ng request form para makakuha sila ng mga klase ng mga tao na ang tao na may balak na i-assassinate si Hulkenberg o ang taong fake follower nito. Kasi magbibigay daw ito ng convenience sa kanila dahil magkakaroon daw sila ng give and take na relationship sa taong yan. Kasi ang mangyayari daw ay magagawa raw ng mga taong to ang kanilang objective habang pinoprotektahan sila na para sa mga gustong i-assassinate si Hulkenberg ay maghihintay raw ito ng magandang tsansa na gawin ang kanilang assassination habang pinoprotektahan naman daw sila. At ganun din daw sa mga fake followers na gustong manipulahin si Hulkenberg na pag-aaralan naman daw nila ang weakness ni Hulkenberg habang pinoprotektahan din naman daw sila. In which ay tanong naman ni Kurapika na hindi niya raw naiintindihan si Oito sa parte na yan. Kasi ano ba raw ang problema sa mga ordinaryo o regular lang na aplikante na mga pro bodyguards naman daw ay gagawin naman daw nila ang kanilang trabaho sa ngalan ng pera. Na diba mas reliable naman daw mga regular applicants kaysa sa mga aplikanteng sinasabi ni Oito na may motibo sa prinsipeng Hulkenberg. Nasagot naman ni Oito na hindi raw para sa case nila ngayon. Kasi ang mga pro bodyguards daw ay nakaspecialize lang daw sa pagpoprotekta sa mga importanteng tao pero hindi raw sila sanay sa pagpatay talaga ng tao. In which itanong naman ni Kurapika na ang itinutukoy ba raw dito ni Oito ay ang nakalagay sa request form noon na naghahanap ang mga prinsipe ng mga bodyguards para i-eliminate ang mga threats. Nasagot naman ni Oito
Oito na oo. Ang paglalayag daw kasi na ito ay isa rong survival match na isang patayan hanggang sa isang prinsipe na lang daw ang matitira. Mga salitang nagpapukaw naman sa atensyon ni Kurapika. Kaya paliwanag pa ni Oito na mga higher rankings daw ng mga prinsipe na mayroon ng kapangyarihan at kayamanan ay may mga private army na raw at na matagal na raw nagprepara para i-welcome itong succession war. In which ay tanong naman ni Kurapika na may tumanggi ba raw sa succession war na ito kasi siguradong meron daw talaga. Nasagot naman ni Oito na kung kaya pa nga raw niyang umalis ay matagal na raw niya itong ginawa. Pero ayon pa sa kanya na ang gusto raw kasi ng hari na ang mga asawa at anak nito ay dapat na may lakas at ugali na fit talagang maging kabilang sa kanilang royal family. Pero ang papel daw kasi ng asawa ay magpalaki ng anak ng hari na isang anak na naniniwalang siya talaga ang susunod na magiging hari kasi yan daw ang tunay na kahulugan ng pagiging isang prinsipe. Nang masabi ito ni Oito ay napatahimik naman dito si Kurapika. Kaya dagdag pa ni Oito na kung may darating daw na oportunidad o tsansa ng pagiging hari o pwede maging hari ang prinsipe ay natural lang daw na i-pursue ng prinsipe ang opportunity na yan. Kasi ganyan naman daw talaga dapat na mag-isip ang isang prinsipe na dapat ay hindi raw ito aatras sa isang oportunidad. At kung may mga sasalungat daw sa pag-iisip na ito ay hindi raw dapat itong tawagin na anak ng hari. At yan daw ang klase ng mindset na itinanim ng hari sa kanila. Kaya mahirap daw talagang i-imagine sa kung ano raw mangyayari sa mga lalayas o hindi magpapartik sa succession contest. Kasi ang gusto ni Haring Huiguro mga kaibigan ay ang eagerness ng bawat prinsipe na dapat ay sila ang magiging susunod na hari. Dadag pa niya na ang tanging pag-asa raw nila dito na mga nasa baba at mga may hina ay si Prince Halkenberg lang daw. Kasi mas prefer pa raw nila ito na maging isang hari. Kasi ayon pa kay Oito na posible raw kasi na magagawa nilang ma-blackmail si Halkenberg na kung papatayin nito itong si Prince Wapol for example ay isa sa publiko nila ang rason sa kung bakit naging hari ito na naging hari pala ito sa paraan ng isang succession war na kung saan ay nagpatayan silang magkakapatid. Bagay na sisira raw talaga sa image ni Prince Halkenberg. Na sa paraan na ito ay posibleng may tsansa pa sila mga kaibigan na bubuhayin na lang ni Prince Halkenberg itong si Prince Wapol for example kapalit ang insurance na magiging hari ito. At the same time ay hindi ipapakalat ni Oito ang rason sa kung bakit ito naging hari. Kasi it seems mga kaibigan na ang pinapahalaga ni Halkenberg ay ang image nito bilang isang prinsipe na gustong baguhin ang bulok na gobyerno ng Kakin. Darag pa ni Oito na yun lang daw talaga ang pag-asa nilang nasa baba. Darag pa niya na hindi raw niya alam sa kung bakit nandito itong si Kurapika pero kung tatanggapin daw ni Kurapika ang trabaho at tutulungan sila nitong makatakas sa ship ng ligtas ay bibigyan daw niya si Kurapika ng 10 times sa ipinangako niyang ibibigay na compensation sa kanya. Pero kung aalis naman daw ngayon si Kurapika ay still ibibigay pa rin daw niya ang kanyang ipinangakong pera sa kanya. Basta papanatiliin lang daw ni Kurapika na confidential ang kanilang pag-uusap ngayon. Sabi pa niya na hindi niya raw pipilitin si Kurapika rito. In which ay dito naman nagsalita si Kurapika na wala raw siya sa posisyon sa mga bagay na i-describe ni Oito kanina. Pero kung mag-a-agree naman daw si Oito sa kanyang mga kondisyon ay papangako raw niya na poprotektahan niya raw ang mag-ina hanggang sa makakaya ng kanyang mga abilidad. Bagay na sumerpresa naman kay Oito na sabing oo, susubukan daw niya. Napaliwanag pa niya na ganito raw ang mangyayari. Na once na nasa ship na raw sila mga kaibigan, kahit na nasa survival match sila o nasa succession war, hindi raw maaalis ang fact na may mga pasahero pa rin daw na nasa ship. Kaya hindi raw sila pwedeng magpatayan na lang kahit saan-saan na lang. Dirag pa ni Oito na kailangan din daw nilang i-maintain ang kanilang appearance at pakikitungo sa publiko na parang wala lang at mag-attend pa rin sa mga dinner at parties kasama ang ilan pang mga VIPs. At dahil dyan, masabi niya raw posibleng makakagawa raw siya ng opportunity para kay Kurapika na kahit sa mga event na yan ay madaanan man lang daw nito si Halkenberg o kahit si Halkenberg daw mismo ang magpapass by lang kay Kurapika. Kasi ang akala rito ni Oito mga kaibigan na ang target ni Kurapika ay si Prince Halkenberg. Paliwanag pa ni Oito na siguro alam na raw ito ni Kurapika na kahit parang pantay-pantay lang daw silang mga asawa ng hari sa mga mata ng publiko ay sa totoo raw ay may mga gap pa rin daw sa pagitan ng mga asawa at pati na nga sa mga anak mismo na nasa lower rank at upper ranks. May mga strict rules din daw na hindi raw dapat nilang baliwalain o sirain. In which ay sagot naman ni Kurapika na naiintindihan daw niya. Kaya wag daw pilitin ni Oito ang sarili nito na mailagay sa sitwasyon na ikakabahala niya. Particularly mga kaibigan sa pagkipag-interact sa mga higher rankings ng mga prinsipe para lang mabigyan itong si Kurapika ng opportunity na makalapit sa target nito. Kung kaya't dito naman malungkot na nagkukwento si Oito na sabing isa lang daw talaga siyang babaeng walang alam noon na nagmula sa mahirap na pamilya. Pero nung na-inlove daw sa kanyang hari at ginawa raw siyang
siyang asawa, ay sa mga panahon daw na yon ay ang kanya lang daw pangarap o kahilingan ay ang mabigyan ng mga nag-uumapaw na kayamanan at kasikatan. Isang nakakahiyarong buhay ng sobra-sobrang kayamanan. Pero simula raw kasi nung ipinanganak na si Wobble at napag-alaman niya ang magiging kapalaran ng kanyang anak, ay dito na naiyak si Oito na sabing simula raw noon ay mula raw sa kailaliman ng kanyang puso ay sa unang pagkakataon ay nakaramdam na raw siya ng pagsisisi sapagkat na-realize na raw niya sa kung ano raw talaga ang mahalaga sa kanya at ito ay ang kanyang anak. Sabay sinabihan niya si Kurapika na pwede ba raw nitong hawakan ang kanyang babaeng sanggol, in which ay dito naman inabot ni Kurapika ang kanyang mga kamay. At nang akay-akay na ni Kurapika ang prinsipe na ngayon mahimbing na natutulog, ay dito naman nakaramdam si Kurapika ng awa. Naaawa siya ngayon mga kaibigan sa walang kamuwang-muwang na sanggol. Nakasali pala ito sa walang awang agawan ng trono na isinagawa ng hari para sa sarili nitong mga anak. Matapos sa eksenang yan, ay dito naman ipinakita si Izanagi na naging bodyguard na pala ng 6th prince na si Tyson. Si Bisque naman ay nasa 13th prince na si Marayam, si Basho ay nasa 7th prince na si Lazarus, si Melody naman ay nasa 10th prince na si Kacho, habang si Hanzo ay nasa 12th prince na si Momose. So lahat pala sila mga kaibigan ay natanggap na at nakapasok na. At grabe, nakakalungkot talaga para sa mga batang prinsipe ang tungkol sa succession war na ito. Nabuti na lang ay si Prince Wobble ay nasa ilalim ng proteksyon ni Kurapika. So grabe, magsisimula na talaga ang succession contest o ang succession war sa araw ng pag-alis mga kaibigan ng Black Whale at malapit na yan. Kaya nakaka-excite talaga ang mga susunod na mangyari kasi finally natapos na rin natin mga kaibigan ang first 10 chapters ng Hunter x Hunter series natin na from chapter 340 na kung saan talaga nagtapos ang anime hanggang dito sa chapter 350 na kung saan din nagtapos ang mga nangyaring preparasyon bago ang araw ng paglalayag patungong Dark Continent. At finally sa susunod na chapter ay masasaksi na natin ang isa sa pinaka-inaabangan talaga nyo sa channel na ito at yan ay ang ating bersyon ng Chrollo versus Hisoka. At isa na ako sa excited na magawan ito ng malinaw at entertaining na review. Kaya tutok lang kayo mga kaibigan para sa laban na ito. Kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na yan. Kaya naman kung gusto niyo yung video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.